Mga kaabang, kakwento, kahugot, required pa rin po sa lahat na magsasend ng kanilang mga kwento ang mag-attach ng mga litrato o kaya Facebook account na mayroong litrato para po mabasa ang inyong mga kwento. Without them ay hindi natin mababasa ang inyong mga kwento at isa pa ay hindi namin po kayo uobligahin na ipakita sa mga followers o mga listeners ang inyong mga pictures kung nais nyo pong maging pribado. Yan lang po ang requirement natin para mabasa ang inyong mga kwento. Sa madalas mga hindi pa nakaka-follow sa ating Facebook page, please follow. At narito na ang part 2 at huling bahagi na rin ng kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Maria or Ariam dito sa DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kaabang mo sa bawat kwento. Tatlong taon pa si Sunny Boy sa Macau bago umuwi noong April 2019 dahil kasal na nila ni Mary Ann ng June of that same year. Teacher na ako noon at kumakanta-kanta pa rin pero hindi na sa bar kundi sa mga kasalan na lang bilang isa sa mga wedding singer ni Ate Malu. And one day, nakita ko ang schedule ng kasal ni na Sunny Boy at Mary Ann sa whiteboard sa office ni Ate Malu. Pero sina Peter at Angelique ang naka-schedule na kakanta. Nung dumating ang araw ng kasal ni Sunny Boy, nagkaroon ng conflict sa schedule ni Angelique. At ako ang nagpresentang pumalit sa kanya para kumanta sa kasal ng ex ko. Without hard feelings, Kuya Bono. Meron man sigurong konti pero nagawa kong maayos ang pagkanta ko kasi most of our songs ni Peter ay duet lang naman. Wala akong solo, si Peter ay may 3 solo. Naalala ko tuloy noon, the last time na nasa isang kasal ako ng someone na naging special sa akin, ay isinumpa ko sila. Pero that time sa reception ng kasal ni Sunny Boy ay nakangiti ako. At na-adlib pa kasi ni Peter ang tanong sa akin na, Iram, how does it feel na kumakanta ka sa kasal ng ex mo? Tumawa ako ng malakas noon. Tumawa din kasi ang mga tao. Maging sina Mary Ann at Sunny Boy nakatawa din at sa akin nakatingin. Si Ate Malu lang na boss namin ng Sumenyas na ikat namin ang topic na yon, galit siya. Pero sumagot ako dahil nakita kong naghihintay ang mga guests sa sagot ko. Ang sabi ko na lang, alam niyo po, as we grow old, natututo tayong tumanggap ng reality sa buhay natin gaya ng kahit ginagawa na natin ang best natin, ay may mga kulang pa rin sa atin kasi meron at merong ibang tao na mas higit po sa atin. At kailangan po natin itong tanggapin. Tingnan nyo naman po si Mary Ann, then ibalik nyo ang tingin nyo sa akin. Kung kayo po ang pagpipiliin, sino po ang pipiliin nyo? Di ba si Mary Ann? Ikaw! May malakas na boses ng lalaki na sumagot noon sa bandang likod kasama ang mga abay na lalaki. Pero hindi ko ito pinansin kasi mawawala ko sa script na binuo ko lang on the spot sa utak ko. Hindi lang po sa physical na aspeto mas lamang sa akin si Mary Ann kundi sa marami pang bagay. Kaya nga, naging madali kay Sunny Boy na talikuran ako kasi alam niyang mas karapat dapat i-keep si Mary Ann. Ikikip kita! Bigyan mo lang ako ng chance! Sigaw na naman ng lalaki sa bandang dulo ng mga tables. Noon ay nagpalakpakan pa ang mga tao kasi tumayo na ang lalaking yun na pinili kong huwag titigan sa halip ang sabi ko ay, yun lang po ang masasabi ko at hindi po tamang pinag-uusapan natin dito ang tungkol sa past kasi hello madlang people, araw to ni na Mary Ann at Sunny Boy at wala pong dapat kumontra kapag sinabi kong sila talaga ang tinadhana. This wedding is their destiny. Sabi ko sabay pasok ng last duet namin ni Peter, ang kantang Destiny.
Kuya Bono, dito ko na lang muna puputulin ang unang bahagi ng kwento ko. Marami pa akong ikukwento pero sa part 2 na lang po. At last part na rin po yun kasi sisikapin kong pagkasyahin na lang lahat ng mga pangyayari from 2019 hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat at hanggang sa susunod na yugto nitong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Gumagalang, Iram. Noong araw pa rin yon sa reception ng kasal ni na Mary Ann at Sunny Boy, kumakain na rin kami ni Peter sa isang table malapit sa head table or yung table ng mga ikinasal nang may abay na babae ang lumapit sa akin at magalang akong kinausap. Ate, pwede daw ba kayo makapicture na Ate Mary Ann? Napalingon ako kay Mary Ann. Pareho sila ni Sunny Boy na nakangiti sa akin. Sure, sagot ko. Uminom muna ako bago tumayo. Sinalubong pa ako ng photographer na kay tamis din ng ngiti. Mga 5 shots yun. May shot pa na nirequest ni Mary Ann na pagitnaan nila ako ni Sunny Boy at pagkatapos ng picture taking na yon ay humawak si Mary Ann sa braso ko at sinabing, Iram, pwede ba tayo maging close friends? Nakita ko sa mga mata ni Mary Ann ang sincerity kaya ang sagot ko ay, Oo naman. Talaga, thank you. Add kita sa Facebook ha? Nung humakbang ako pabalik sa table namin ni Peter ay naalala ko si Adele, ang asawa ni Philip na ex ko din. Kung maalala nyo yung part ng story ko na nasa bar ako dahil singer pa ako noon at ilang araw pa lang noon matapos mailibing ang mga anak ni Adele at Philip na tinamaan ng kidlat. And that night ay masyadong malungkot ang mga kanta ni Peter, lalo na yung may bukas pa, na siyang nagpaalala sa akin sa sitwasyon ni Philip kaya chinat ko siya. That night ay mag-isa si Philip sa bahay nila dahil nasa ospital daw si Adele. Nagbabantay di umano sa panganay nilang na dengue naman. Kinabukasan ng Kuya Bono ay nakatanggap din ako ng chat mula kay Adele na nakita ko lang sa message request ng messenger ko. Ganito ang chat ni Adele. Hi Maria, si Adele to, wife ni Philip. Inad kita. Gusto sana kitang maging friend. Pwede lang ba? Hindi ko nireplyan si Adele noon Kuya Bono. Hindi ko rin kinonfirm ang friend request niya. Hindi dahil ayaw ko siyang maging kaibigan kundi noon kasi ay sariwa pa sa puso ko yung pagkurot ng konsensya ko sa nangyari sa mga anak nila ni Philip. At ang bagay na yon ay gusto kong kalimutan muna. Ayaw kong dumagdag pa si Adele sa mga magpapaalala sa akin sa maling nagawa ko noon, yung isinumpa ko sila sa mismong araw ng kasal nila. That time, Kuya Bono, sobrang linaw na ng pagkakatanto ko na wala talagang mapapalang maganda kapag nagpatangay ka sa galit mo. Dalawa lang yan. Ipapahiya ka or ikakasakit ng konsensya mo. Kinagabihan, patulog na ako ay muling sumingit sa isip ko ang dalawang babaeng nang agaw ng lalaki sa akin. Sina Adele at Mary Ann. Natumbok na ng isip ko noon ang isang tanong. Bakit gusto nila ako maging kaibigan? Naisip ko pang buksan ang message request ko dahil baka may message na naman si Adele. That time, sabi ko sa sarili ko, kung may message ulit si Adele, re-replyan ko na siya. May message ngang isa na hindi ko pa nabubuksan, bago lang. 6 hours ago lang. Kaya lang ay hindi naman galing kay Adele. Galing ito sa isang lalaking ang pangalan ay Elen.
At ang sabi niya sa kanyang message, "Sana kahit dito lang sa messenger ay mapansin mo ako. Alam mo, Miss Iram, ngayon lang ako naging sobrang desperadong makuha ang pansin ng isang babae. Wala akong may pagmamalaki mga katangian kundi ang pagmamahal at katapatan ko lang, pero gusto kong malaman mo na ginagawa ko lang itong pagpapapansin sa'yo dahil naniniwala ako na kung wala akong gagawin ngayon, baka hindi na ulit ako bigyan ng Diyos ng pagkakataong makasama ka." Sinilip ko ang Facebook profile ng lalaking yon. Bagong-bago ang kanyang profile picture. Nakapang-abay costume pa nga. Yes, Kuya Bono, siya yung pinakamatandang abay sa kasal ni na Sunny Boy at Mary Ann. Yung nagsisisigaw sa bandang likod at nagsabing ikikip daw niya ako basta bigyan ko lang siya ng chance. At nung gabing yun, Kuya Bono, ay napuyat ako dahil ang pag-reply ko sa kanya ng simpleng hello ay humantong sa napakatagal na chatan at video call session. And I can say that this man, Ilen, is totally different from Philip at Sunny Boy at iba pang lalaking nakilala ko. Napaka-interesting niya, kaya naman hindi ko namamalayang 3:00 na ng madaling araw ay ka-video call ko pa siya. Isang OFW si Ilen at kaka-exit lang niya ng Saudi Arabia. Pero kasalukuyang naghihintay ng visa mula naman sa Indonesia. Isa siyang petroleum engineer, Kuya Bono. Nagtapos siya ng petroleum engineering course sa Batangas State University pero hindi siya Batanggenyo. Hindi siya taga Batangas kundi siya ay nagmula sa maliit na bayan ng Buena Vista, lalawigan ng Quezon. Naging bahagi ng mahabang kwentuhan namin noon ang tanong ko kung bakit nasa Saudi na siya ay lilipat pa siya ng Indonesia. Anong meron sa Indonesia, kako? Ang sagot niya, humanity. Inulit ko pa, humanity? Noon ay nagkwento siya tungkol sa 2 Indonesian na naging katrabaho niya sa Saudi Arabia, maging ang kapatid ng isa na isa umanong domestic helper. Mga tao sila, taong-tao. Ibang-iba sila sa ibang lahing nakatrabaho at nakasalamuha ko. Nakapasyal na rin ako sa Indonesia. Parang Pilipinas din pero mas maganda. Kaya nung makita kong may opening ng petroleum engineer sa Indonesia, nag-apply ako. Kahit mas mababa pa ang sweldo. That time, Kuya Bono, ay nagawa kong mag-introspect ba? Kung masasabi ding ako ay isang makatao, kung gaano kataas o kababa ang humanity sa akin. At nabigo akong makumbinsi ang sarili ko. Alam kong hindi ako masama pero mabait lang talaga ako sa pamilya at mga kaibigan ko. Wala na akong pakialam sa ibang tao. At kapag nagdesisyon ako, malaki ang pagpapahalaga ko sa pera. Si Ilen, sinayang o benalewala yung 84,000 pesos na nawala sa kanya buwan-buwan sa paglipat niya ng Indonesia. Sa Saudi kasi, buwan ang sweldo niya ay 16,000 Saudi Riyal. Sa pera natin noon ay nasa 224,000 pesos. Buwanan yun. Samantalang sa Indonesia, inalok lang daw siya ng 42 million rupiah, equivalent to 140,000 pesos. 84,000 pesos ang nawala sa kanya buwan-buwan. Pero sa kabilang banda ay may libre daw siyang pabahay na maaaring mapa sa kanya kapag nagtagal siya doon ng 5 taon. Mayroon din siyang kotse na ibibigay ng kumpanya. Marami pang kwento si Ilen noon pero hindi ko masyadong natandaan dahil parang kumakaway sa utak ko yung 84,000 buwan-buwan na sinayang lang niya.
Totoo ba talaga yan? Tanong ko pa sa kanya noon sa aming video call na inabot nga ng madaling araw. Ang sagot niya sa akin, Kuya Bono, ay mula nung 16th birthday ko, Iram, nangako ako na hindi na ako magsisinungaling. 35 na ako ngayon, kaya magto-20 years na akong very honest sa sarili ko. Kahit white lies, hindi mo ginagawa? Tanong ko pa, ang sagot niya, walang kulay ang pagsisinungaling. Maliit o malaking kasinungalingan, pareho lang yon. Dahil dun, Kuya Bono, ay talagang inabot na kami ng 3:00 dahil nung pinagkwento niya ako tungkol naman sa buhay ko, nagawa kong ikwento lahat. At lahat ay totoo. Then sa huli, ang tanong ko sa kanya, Ilen, okay lang ba? Nagpuyat ka para sa isang single mom na katulad ko? Ang sagot niya, 3 years ago ko pa alam na may anak ka na. Fan mo ako sa bar na paborito ng pinsan ko noon. Lagi niya ako sinasama dati pero yung huling punta namin, wala ka na doon. At nung makita kita kahapon lang sa kasal, hindi na talaga ako nagsayang ng oras. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako uuwi na hindi kita nakakausap. Kaso lang, natorpe pa rin ako. Buti na lang, nakuha ko kay Mary Ann ang Facebook account mo kahapon. Kahapon? Ilan kanina lang yun, di ba? 28 ang kasal nila Mary Ann. 29 na ngayon, Iram. Pasado 3:00 ng madaling araw, oh. Ay, oo nga. Buti na lang Sabado bukas. Wala akong klase. Sabado ngayon. Pagtatama na naman niya. Alam mo yung mga ganong simpleng pagsukat sa talino at consciousness ni Ilen, Kuya Bono, ay napapahanga ako. At sa totoo lang ay kaya kong magpuyat noon. Kahit sikatan pa kami ng araw sa pagbibideo call ay okay lang sa akin. Pero siya ang nagsabing, ayoko mapuyat ka ng sobra, Iram. Marami pa namang araw para makapagkwentuhan tayo kaya matulog ka na. Okay, sige Ilen. Bye na. Teka lang. Ano? May request lang sana ako sa'yo. Sabi niya, inisip kong hihingi siya ng virtual kiss pero mali ako. Pwede ba, Iram? Huwag mong gagamitin yung salitang bye o goodbye. Gamitin mo lang yun sa taong hindi mo na makikita o makakasama ulit. Noon ay natigilan na naman ako pero hindi na ako nagtanong pa. Napahikab kasi ako at ang sabi niya, ayan, kailangan mo na talagang matulog. Sige na, tulog ka na. Sweet dreams. Ikaw din, Ilen, tulog ko na rin. At sana mapanaginipan mo yung taong gusto mong makasama sa buhay mo. Ayoko, Iram. Ayoko sa panaginip lang kita makakasama. Gusto ko sa totoong buhay. Ako talaga? Iram. Ikaw talaga ang gusto kong makasama araw-araw habang buhay. Kaya sana, simula sa oras na to, tandaan mo, may isang Ilen ang handang ialay ang kanyang sariling buhay para sa'yo. Alas 2 na ng hapon ako nagising at cellphone ko kaagad ang tiningnan ko, Kuya Bono. Walang message si Ilen. Tinamad pa akong bumangon kahit nakaramdam na ako ng gutom. Nag-cellphone pa rin ako hanggang sa makita ko ulit ang message ni Adele na noon ay hindi ko man lang nare-replyan. Noong oras na yon, nag-chat ako sa kanya for the first time. Hi Adele, kumusta ka na? Sinend ko kahit hindi siya online. Bumangon na ako't nagbanyo then kumain sa kusina. Sa center table ng salas ay nakita ko ang mga gamit ko sa school at alam kong marami akong dapat gawin pero tinamad ako. Bumalik ako ng kwarto at noon ay may reply na si Adele. Okay na ako, Maria. Masaya ako ngayon kasi nag-reply ka na. Nag-message ulit ako. Adele,
Hindi ka ba galit sa akin? Hindi. Wala akong dapat ikagalit sa iyo, Maria. Ikaw, may galit ka pa ba sa amin? Matagal nang wala, Adele. Bakit ngayon ka lang nag-reply sa akin kung matagal ka nang walang galit sa amin? Adele, nasabaybayan ko kasi yung mga pangyayari sa buhay niyo ni Philip. Mula sa pagkaka-aksidente niya sa Middle East hanggang sa yung nangyari sa dalawang anak niyo. Iniisip ko na talab yun ang sumpa ko sa inyo nung kasal ninyo. Naikwento sa akin yan ni Philip, Maria. Pero maliban sa mga alam mong masasamang nangyari sa amin, marami pang iba. Unang anak sana namin ni Philip, yung pinagbubuntis ko nung ikasal kami. Nung panahong nag-aagawan tayo sa kanya, buntis din ako noon pero nalaglag. Unang anak sana namin ni Philip yon. Ka-age sana siya ng anak mo, Maria. Kasunod nun, natanggal din ako sa trabaho dahil nadawit ako sa anomalya kahit wala naman akong ginagawang masama. Napilitang mag-abroad si Philip dahil nagkautang ako bigla. Kesa makulong ako dahil natalo kami sa kaso. Hindi mo alam ang mga ito, di ba, Maria? Ang alam mo lang yung aksidente ni Philip at yung pagkamatay ng dalawang anak ko. Naninigip na ulit ang dibdib ko sa pagbabasa ng mahabang chat ni Adele noon, Kuya Bono. Pero wala akong maisip para takasan yon. Kaya binasa ko na lang ulit ang sumunod niyang chat. Pero alam mo, Maria, sa lahat ng pangit na pangyayaring yon sa buhay namin, never kong inisip na talab yun ang sumpa mo sa amin. Wala man akong makitang dahilan kung bakit nangyari ang mga yun sa amin, pero mas pinili kong paniwalaan na pagsubok lang lahat yon. At hindi nagbago ang pagmamahal at pananampalataya ko sa Diyos, Maria. Kaya never akong naniwala na tatalab ang anumang sumpa sa amin. Kung may kasalanan man ako sa Diyos, dudusain niya ako, okay lang sa akin, pero alam ko na walang sino mang tao ang pwedeng mag-utos sa Diyos na dusain ako. Kaya Maria, huwag mong isiping may talab ang naging sumpa mo sa amin noon. Ganito ang mahabang chat ni Adele na madamdamin ko namang binasa. Pero yun ay sinundan kaagad niya ng isang chat na pabiro. Maria, mas naniniwala pa nga ako na kung minalas man kami ay dahil yun sa balat ni Philip sa puwit niya. Nag-reply naman ako, Kuya Bono. May balat ba si Philip sa puwet? Oo, meron. Kasing laki siguro ng 25 centavos. Pero hindi rin ako naniniwala sa mga pamanhiin, Maria. At alam mo, naunawaan kita kung bakit punong-puno ka ng galit noon. Sorry kung hindi ako nag-giveaway, Maria. Mahal na mahal ko kasi si Philip. At ang haba na ng love story namin noon. Nagsimula pa kami nung high school kaya, oo, I know na dapat akong mag-sorry sa'yo. Noon ay nag-reply naman ako. Hindi na kailangan, Adele. Matagal na yon at sorry din. Kung ano mang nagawa ko sa inyo, sana mapatawad mo ako. Wala kang nagawa, Maria, kaya ano sa tingin mo? Pwede ba tayo maging magkaibigan? Pwede, Adele. Pwedeng pwede. Noong magbago ang topic namin ni Adele, bigla naman siyang nagtanong ng tungkol sa love life ko daw. May smiley sa dulo ng kanyang tanong na, Maria, kumusta naman ang puso mo ngayon? Naikwento ko tuloy si Ellen sa kanya. Pati Facebook ni Ellen, sinabi ko sa kanya para masilip niya. Hindi naman ako na-offend sa sinabi ni Adele matapos niyang makita ang mga pictures ni Ellen. Mas gwapo pa rin si Philip, di ba, Maria? Oo.
Mabilis kong sagot kasi yun ang totoo. Gwapo talaga si Philip, lalo na kapag matagal mo na siyang kakilala kasi hindi siya gwapo sa biglang tingin. Yung ugali pa niya, yung personality niya ang mas lalong nagpapagwapo sa kanya unti-unti hanggang sa ma-addict ka na. Alam mo Maria, pinag-iipunan namin ang prosthetic leg ni Philip. Konti na lang, makakabili na kami. Chat pa niya. Yung sumunod niyang chat ang hindi ko napaghandaan, Kuya Bono. Maria, kung mawawala ako, may chance ba na maging kayo ulit ni Philip? Mabilis akong nakareply kahit nalito ako sa tanong niyang yon. Bakit ka naman mawawala? Tanong ko. Basta lang Maria, gusto ko lang malaman kung pwede mong balikan si Philip kapag nawala ako. Hindi ko masasagot yan, Adele. Isa pa, may bago na akong suitor, di ba? Hindi man siya kasing gwapo ni Philip pero kakaiba siya. Medyo, I know, alangan ako sa kanya pati sa pananaw niya sa buhay pero malay mo, mag-click kami. Maria, 2 beses lang daw nagmahal si Philip. Ako yung una, ikaw yung pangalawa. Biniro niya ako noon. Kung pwede lang daw sanang 2, hindi ka raw sana niya hahayaang mawala sa buhay niya. Nung sandaling yun, Kuya Bono, ay hindi na magaan sa pakiramdam ko na kachat ko si Adele. Hindi ko maunawaan pero hindi na ako masaya sa topic namin kaya ang sabi ko, sige na muna Adele, gagawa muna ako ng lesson plans ko. Sige, pasensya ka na sa abala ha. Pero Maria, uulitin ko lang. Kung meron man sanang babaeng muling makasama si Philip, sana ikaw yon. Yan ang gusto ko Maria. Sige na, salamat sa oras na inilaan mo sa akin. May God bless you Maria. Bye. Ang hindi ko alam Kuya Bono, nung mga sandaling yon nakachat ko si Adele, ay nasa ospital pala siya. At may taning na ang buhay niya dahil sa breast cancer. Ang sakit na yon ni Adele, ang mas nagbigay ng dahilan kay Philip noon para mag-abroad dahil maliit lang naman yung na-charge kay Adele sa kumpanya nila. 2 buwang sweldo lang daw ni Philip noon sa Saudi, bayad na yung utang ni Adele. Pero yung mahabang gamutan ni Adele ang siyang malaking dahilan ni Philip sa pag-abroad pero minalas pa. 3 weeks lang Kuya Bono matapos ng mahabang pag-chat-chat namin ni Adele, nakita ko na lang ulit sa mga post ni Philip ang malulungkot at nakakakilabot na mga pictures ng lamay ni Adele. Lumuha ako nung mawala yung 2 anak nila pero nung makita ko ang litrato ng kabaong ni Adele, Kuya Bono talagang humagulgul ako sa harap ng klase ko kasi nagpapa-exam ako ng oras na yon sa aking grade 6 class. Naistorbo sila, nagulat sila sa bigla kong pag-iyak. Nagsorry na lang ako sabay takbo sa CR na nakadikit lang sa classroom. Doon ako umiyak nang umiyak. Kasama ko si Ellen sa 3 beses naming pagpunta sa Nueva Ecija para makilamay. Sobrang bigat sa dibdib ng unang gabing pagpunta namin. Pinakamahirap yung pagpasok sa bahay nila kung saan ibinurol si Adele. Nakita ko kung gaano kalugmok ang itsura ni Philip dahil sa kalungkutan. Siya noon ang nasa tabi ng kabaong pero nung makita niya ako, parang pilit niyang pinagliwanag ang mukha niya. Ngumiti siya at malugod niyang tinanggap ang palad namin ni Ellen.
Bago ang pangatlong gabing pagpunta namin ng Nueva Ecija ay isinama ako ni Ellen sa isang bahay nila sa Carmona, Cavite. Katabing bayan lang din yon ng aming syudad. Dumating kasi ang mga magulang niya galing ng Buena Vista at first time ko silang ma-meet nung araw na yon. Nadatnan namin silang nagkakape sa maganda at maluwang na terrace. Ang papa ni Ellen parang namangha. Tumayo pa ito at walang alis ang titig sa akin. Eto si Iram pa, ma. Matamis din ang ngiti ng mama ni Ellen sa akin. Papa nito ang nagsalita. Sa wakas, makaraan ng mahigit 5 taon, anak. May dalaga ka na ulit na ipapakilala sa amin. Ito na ba ang magiging manugang namin, nak? Humawak pa si Ellen sa balikat ng kanyang ama bago sinabing, Pa, hindi pa nga ako sinasagot ni Iram eh. Sumabad din ako at ang sabi ko, at saka sir, hindi po ako dalaga. May anak na po ako. Hindi kaso yan. Ito ding mama ni Ellen ay hindi rin naman dalaga nung pinakasalan ko, pero kita mo, kahit na may kapansanan ako, naging maayos naman ang pagsasama namin. Noon Kuya Bono ay casual na hinanap ng mga mata ko ang sinabi niyang kapansanan niya. Wala akong nakita. Ano pong kapansanan niyo? Wala naman akong makita. Si Ellen ang sumagot. Hindi mo talaga makikita. Dyslexic si Papa. Pero late na namin nalaman. No read, no write siya, anak, pero napag-aral niya ang 3 naming anak. Proud na kwento ng mama ni Ellen. Mahirap na mahirap kami noon pero napakasipag nitong papa ni Ellen. Kahit hindi siya nakakabasa, napakarami niyang alam gawin. Mahusay yan na pintor ng bahay, pintor ng painting. Magaling na mekaniko at karpintero. Nakangiti ang papa ni Ellen nung sumabad siya ng ganito. Ipipainting ko sa malaking canvas ang magiging wedding picture ninyo ni Ellen, anak. At excited na akong gawin yun, kaya sige na, sagutin mo na ang panganay ko at maging kayo na bago siya lumipad papuntang Indonesia. Noon naman ay humarap ako kay Ellen. Nakatayo siya noon sa tabi ng papa niya while ako ay dati nang nahila ng mama niya para maupo sa tabi nito. Sagutin na raw kita. Nakatawang sabi ko kay Ellen. Ikaw, kung may damdamin ka na para sa akin, edi sige, sagutin mo na ako. Hindi ko ginawa, Kuya Bono, dahil kaagad sumingit sa isipan ko si Philip. Hindi ko itatanggi na muli ako nakadama ng something para kay Philip. Pero hindi ko mawari kung pag-ibig pa rin ba yun o awa na lang dahil sa matinding pagsubok na namang pinagdadaanan niya. Okay ka lang ba, anak? Untag sa akin ang mama ni Ellen. Marahil ay napansin niya ang paglungkot ng mukha ko nung maalala ko si Philip. Pinilit kong ngumiti at sumagot ng, okay lang po ako, kaya lang bago pa lang po kami magkakilala ni Ellen eh. Tama. Dapat nga magkakakilalanan muna kayong dalawa ng maigi. Mabilis ding sabad ng papa ni Ellen. Don't rush, Iram. Don't rush. Narinig ko sabi ni Ellen at dinugtungan pa niya ng kailangan mong pakiramdaman at pag-isipan mabuti, Iram, kung handa kang tumanda kasama ako. Hindi mo ako kailangang mahalin ng sobra. Sapat na sa akin yung willingness mo to share your life with me for the rest of your life. Sa mga hindi nakakaalam, ang dyslexia na siyang diferensya sa papa ni Ellen ay isang neurodevelopmental disorder. Hirap bumasa na parang naglalaro daw yung mga letra kaya't hindi nila mapagdugtong-dugtong para makabuo ng salita. Nakatuntong daw hanggang grade 3 pero hindi niya na natapos.
Pasang-awa lang din daw siya ng grade 1 at grade 2 hanggang sa nagsawa na lang at hindi na nga nag-aral ulit. Si Ellen ang breadwinner sa kanyang pamilya kahit noong mga panahong kami ay bago lang magkakilala. Siya ang nag-ahon sa kanyang pamilya sa kahirapan ngunit wala sa katawan niya ang kayabangan. Sa halip ay puro pagpapakumbaba at pagtanaw sa kabutihan ng lumikha. Kuya Bono, lalo ko pang nakilalang mabuti si Ellen simula nung makilala ko na rin ang kanyang pamilya. Nakagad ngang inilapit ang loob sa akin. Kahit nung nakaalis na ng Pilipinas si Ellen at nasa Indonesia niya, madalas akong tawagan ng mama niya. Utos daw ng papa niya na kumustahin ako at papasyalin sa kanila. At madalas ko naman silang pinagbibigyang mapasyalan sila. Sina Ate Nympha at Ate Deli ang kasama ko nung libing ni Adele dahil nag-flight na nga si Ellen papuntang Indonesia. Makaraan ng libing, bumalik pa kami sa bahay ni Philip. Kumain kami doon ng tanghalian kasama ang lahat ng nakipaglibing. Noong kailangan na naming umuwi ay nagpaalam kami kay Philip. Saglit na tumitig si Philip sa mga mata ko noon. Namula mga mata niya, parang iiyak pero pinipigilan lang. Ako hindi ko napigilan ng pagluha ko dahil sa habag o awas sa kanya kasi naroon ang katotohanan ng dadalawa na sila ng anak nilang panganay. 3 mahal niya sa buhay ang nawala na sa piling niya. At aminado ako, Kuya Bono, na hanggang noon na hindi ko pa rin matanggap-tanggap na walang kinalaman yun sa ginawa kong sumpa sa kanila. Sumunod na pagkakataong lumuha ako ay nangyari 3 linggo makaraan ng libing ni Adele. Iyon ay noong matapos naman ang graduation ceremony sa school at kinailangan na rin magpaalam sa akin ng mga estudyante ko kasi high school na sila sa susunod na school year. Tapos na ang graduation ceremony at kailangan na nilang umuwi sa mga bahay nila. Ilan sa kanila ang lumapit sa akin habang abala ako sa pag-aayos ng mga gamit sa gym ng school kung saan ginanap ang seremonya. Yumakap ang ilang estudyante ko sa akin. Si Jeric, ang student president, ang huling nagpaalam sa akin. Matalino si Jeric, though hindi siya ang valedictorian. Gwapo siya, siga. Nirerespeto at kinatatakutan ng mga kapwa niya mag-aaral. At malapit si Jeric sa lahat ng teachers, lalo na sa akin dahil ako ang advisor nila. Si Jeric ang lagi kong inaasahan kapag nai-stress na ako sa pagpapatahimik sa mga kaklase niya. Noong araw na yun, Kuya Bono, ay nag-iwan sa akin si Jeric ng salita. Ang sabi niya, "Ma'am Maria, hindi ka na namin makikita at makakasama lagi. Magbabago na ang chapter ng buhay namin. Mag-high school na kami. Ikaw, may iwan ka pa dito. Wish ko sa iyo, ma'am, sana magbago din ang buhay mo. Sana makapag-asawa ka na. At nang mas maging masaya pa ang buhay mo." Sige, Jeric. Mabilis kong sagot. Ngumiti siya at tumalikod na pero biglang bumalik at ang sabi, "Ma'am,
payakap din ako. Sinalubong ko siya at nagyakap nga kami. Pero narinig ko siyang bumulong ng ganito. Ma'am, alam mo, kung ka-age lang kita, liligawan kita at papasayahin ko ang buhay mo. Natawa ako. Tumawa din siya at ang sabi pa, kung gusto mo ma'am, hintayin mo na lang ako. 10 years lang. Loko-loko ka talaga, Jeric. Sige na, umuwi ka na nga. At huwag kang mag-alala. Next year, mag-aasawa na ako. At pangako ko sa'yo, Jeric, abay ka sa kasal ko. Hindi ko natupad ang pangako ko kay Jeric Kuya Bono na kukunin ko siyang abay sa kasal ko kasi Muslim ang napangasawa ko. At ikinasal kami sa ilalim ng Islam kasi syempre lumipat na rin ako sa religion nila at dito na kami ikinasal sa Balikpapan, East Kalimantan, Indonesia. Si Ilin ang tinutukoy ko. Unang taon pa lang niya noon dito ay nagpa-convert na siya sa Islam. Bagay na noon pa daw niya gustong gawin nung nasa Middle East pa siya. Ako ay dyan pa sa Pilipinas nagsyahada matapos ako mag-resign sa pagtuturo dahil nakaset na talaga ang lahat sa paglipat ko rin dito sa Indonesia. Nagturo pa rin ako sa isang international school dito pero nung mabuntis ako, pinatigil na ako ni Ilin. Sa isang barangay kami nakatira, Kuya Bono. Hindi pa sa amin ang bahay na ito kasi wala pang 5 years si Ilin dito pero gusto na naming mamalagi dito. Napakapayapa ang aming komunidad, napakababait at napakamarespeto ang mga tao. Dito, wala kang makikitang lasing o nagbibisyo. Maayos din naman ang serbisyo ng gobyerno sa mga tao kaya desidido kami pareho ni Ilin na dito na namin palalakihin ang anak at mga magiging anak pa namin. Si Philip, ilang linggo matapos ang libing ni Adele, naisip kong silipin ang Facebook niya dahil napapansin kong wala na akong nakikita sa newsfeed ko na post tungkol sa kanya. And yun nga nung sinadya kong tingnan ang Facebook niya ay hindi ko na makita. Dalawa lang ang ibig sabihin nun, it's either nag-deactivate na siya ng account niya or blinak niya ako. Several months later, nabalitaan ko na lang na nag-abroad siya matapos daw niyang makagamayan ang artificial niyang binti o yung prosthetic leg niya. Isang common friend ang nagkwento sa akin at nagpakita pa ng ilang litrato ni Philip sa Qatar. Base sa mga litrato niya ay masaya naman siya at nasa akin ang pakiramdam na one of these days ay muli siyang mag-aasawa. This year lang kami naging friends ulit ni Philip sa Facebook, Kuya Bono, dahil sa anak niyang si Delphine, na ngayon ay 18 years old na rin at close sila na Philmar na anak ko. Kasi magkapatid sila sa ama. Pareho silang anak ni Philip. Naging close lang sina Philmar at Delphine noong pandemic. Ako ang nag-utos sa anak ko na ilapit niya ang sarili niya sa kapatid niya. Sumunod naman ito. Inad niya ito sa Facebook at nung magluwag ang lockdown, sinamaan ko si Philmar para ma-meet niya ang kapatid niya sa Nueva Ecija at mula noon ay naging close na nga sila.
Kami naman ni Ilan ay maligaya at kontento sa aming buhay dito sa Balikpapan. 6 years old na si Ali na panganay namin at balak na namin siyang sundan bago pa ako mag-40. Ang panganay ko namang si Filmar ay nasa Japan. Doon siya nag-aaral. Nakikitira siya kay Ate Nympha na nakapag-asawa nga ng Hapon. Si Ilan ang nagpapaaral sa kanya, Kuya Bono. Close sila pero hindi parang mag-ama kundi parang best friends. Nahihiya kasi si Filmar na tawagin si Ilan na Papa or Daddy. Simula nung ma-convert ako sa Islam, Kuya Bono, ay mas lumalim ang pananaw ko sa buhay. Noon ako tuluyang nakumbinsin na tama si Adele. Hindi totoo ang sumpa at never, as in never, na makikinig ang Diyos sa hiling ng isang tao upang magdusa ang taong isinumpa niya. Hindi ko mainuwaan kung natutuwa ako, nagpapasalamat or naaawa pa rin, pero napapangiti ako kapag naiisip kong si Adele at ang dalawa niyang anak ay magkasama na sa paraiso ng Diyos. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at pasensya na lang kung napahaba ng husto itong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Ariam. Kabang na Ariam, sumasang-ayon ako sa sinabi mo na hindi totoo na pinapakinggan ng Diyos yung mga sumpa-sumpa na yan. Kasi yung ating Diyos, meron siyang sariling obserbasyon. Di ba nakikita niya lahat ng ginagawa natin? Pati puso natin nakikita niya. So I believe na nasa kanya talaga yung pangdudusa sa isang tao. Hindi dahil hiniling ito ng ibang tao. And sana maiwasan din natin yung manumpa o mag-curse ng ibang tao kasi sa tingin ko na sa atin nagre-reflect yung ganong ugali, yung ganon kasamaan. And laking lesson din yung sinabi mo na yung galit ay hindi ka dadalhin sa kung saan kundi sa kahihiyan at pagsisisi. So iwasan nating, normal sa atin magalit, kaya lang huwag nating ibulalas sa harap ng ibang tao. Okay? Siguro pag-aralan nating i-compose yung sarili natin, magpalipas ng galit na mag-isa tayo sa kahit anong paraan, basta walang makakita at walang taong masasaktan at maaring humusga sa atin later on na ganun pala tayo. Ikaw ginawa mo sa simbahan. So ang dami mong audience, no? Well, anyway, again, maraming salamat for sharing that beautiful story, Kaabang na Ariam. At ngayon, sa ating mga shout-out. Shoutout Kuya Bono, always abangin here in Saudi Arabia. Badaya Irene Castro Potencion po. Shoutout po sa asawa ko na si Ronel Miguel. At dalawa kong anak sila Joy at Dominic. Family ko sa Ubong Solana, Potencion and Gragasin, Singo de Guzman. Ano kayang pangalan nito? Japanese ba ito? Korean? Anyway, Jess Medico, shoutout dagiti anak ko, ta Ilagan City, kuyang John Richard Janine Ken Evo. Shoutout Medkin lakay ko nga Lester, ay ayatin kayo unay. Kuya Bono, apay tawan pa, jay istorya tibiyag ko, December ko pa na isend, jay email mo kuya, agyaman Kuya Bono at daman liwliwamin, panagubrati, agmalmalim to'y balasil taaw. Just Medical. Maraming dahilan kung bakit hindi nababasa yung mga kwento. Una, maiksi. Pangalawa, sobrang haba. Pangatlo, kung ano-ano yung nandun, may mga emoticons, masyadong maraming wrong spelling, shortcut typing, at kung ano-ano pa. Meron tayong video kung saan nagtuturo ito ng tamang pagsulat, yung mga alituntunin na dapat sundin. Pero i-review ko pa ulit yung December inbox natin para makita ulit Jess Medico kung anong nangyari at hindi pa nababasa. Anyway, Jonalyn Heron Viloria Balbido, abang here in Jisan, Saudi Arabia. Finally, may part 2 na. Ito lang ang nagpapalimig ng ulo ko dito sa sobrang init na lugar ng Jisan.
Levelyn, you're always a banger here in Hong Kong po. Shout out kay J.R. Hernandez ng Hitachi, Japan. Mula kay Levelyn. Emily Argadon, salamat Kuya Bono. Naghihintay palagi sa upload mo. Maraming salamat. Chapiat Fomon as Pablo, mayat nga agsapayo Kuya Bono. Per shout out naman po from Belwang sa Danga. Salamat po. And by Puti Buayan II, shout out to you. Blessed morning din, sabi din ng isa pang foreign character ang kanyang pangalan. Jane Cabasag, hello Kuya Bono, silent listener here, always nag-abang sa mga upload nyo. God bless you too, Jane Cabasag. And JB De Vera, let's grow together. Odlus Malu, shout out Kuya Bono, listening here in Laguna City, Lamtin, Hong Kong. Alian de la Cruz, shoutout sa asawa ko, Clarice Magpantay ng Liwanag Cafe sa Molino, Bacoor, Cavite. I love you so much, wifey. Ingat ka palagi, mahal na mahal kita. Mula kay Alian de la Cruz. Tamang Elmer, magandang oras po sa ating lahat. Thank you po sa bagong kwento na naman. Ingat po palagi ang bawat isa. Pa-shoutout po ang asawa ko, Rona Tamang, at anak ko, Ilona, at baby namin na i-dedicate this coming April 3 na si baby Elora Ronan. Happy dedication, anak. Kunin sana kitang ninong Kuya Bono pero malayo ka po eh. Listening here in Santa Isabel Norte, City of Ilagan, it's me, Elmer June Tamang. God bless your channel. Maraming salamat, Elmer Tamang. Mukhang muntik na pala tayo maging magkumpare. Ano ba yung dedication? Honestly, ngayon ko lang ito na encounter. Pasensya na ha. Yung i-dedicate mo yun. Ito ba ay parang binyag o something? Paki-comment na lang. Edith Batang Imapile, shout out to you. Zoyong, shout out kay Ate Jarige. Jocelyn Pasqua, shout out to you. A bless May Chimito, shout out ko ibang solid listener here in Ifugao na imbagang oras yun dita. Nok Dainar Pagaduan Rodolfo, pa-shout kami ni Kuya Bono dito. Kani Raimundo Rodolfo Jr. Mylene, shout out to you. Maricel J. Mesana, kasunod agad, mapapakinggan more kwento pa po. Thank you so much, Maricel. Rose M. Balboa, kagigising ko lang, may new upload na naman. Pa-shout na lang kami dito sa bahay, dito sa Turod, Reyna Mercedes Isabela, sinanay ko Luz Balboa at tatay Leonardo Balboa. Maraming salamat sa pagkikinig, Balboa family. And na imbaga bigat mo kuya, pa-shoutout kay lakay ko, kanayin na agab-abang tibaru upload mo. Happy birthday Sam Elo, I love you. Mula kay Ann. At wala naman kay Angs Rives Balurin Malana. Greet ko lang family ko sa Tugigaraw City, Balurin, Malana and Garcia family. Ingat parate from Angs Rives Balurin Malana. Crisologo M. Nori, happy morning po sa lahat. Halos mapakinggan na lahat ng latest upload mo while waiting new upload. Shoutout kuya sa ating mabait at matulunging si Ate Marcelina Lumangay. Always listening here in Hong Kong. Salamat. Mula kay Crisologo M. Nori. Annabel Pailano Bangibang, shoutout to you. And Ria Iduria, shoutout ko ibon na banger here. Shoutout naman amin nga taga Marcin Iragas Solana, Cagayan. Shout out sa inyo. Merlin Baysagangan, abangor here in Jordan. Jen Baruga Mangulad, shout out to you. Joe Gumaru, shout out team Amag dito sa Santa Maria, Isabela. Mark Quare Palco, shout out to you mula naman sa Ireland. Lee Naya, shoutout po kami dito sa Kasibu, Nueva Vizcaya na lagi nag-aabang ng bagong kwento. Marie Joyce Maborang Corpus, salamat ko yung shoutout from Cagayan Valley. Sodla o Arlene, shoutout to you. Jaisel Joy Duldulao, salamat kuya, meron na naman bagong mapapakinggan. Pa-shoutout po sa aking mga relatives na magkakaroon ng reunion ngayong May 3 kuya, family Kakao na ikapis nakmanen from Chuen Wan with love. And Meru Jewel, always banger from Japan. May message ako sa inyo para sa part 2 ng kwento ko. Yes, titingnan natin. Hello sa lahat ng magandang umaga, solid and silent listener here in Jeddah, Saudi Arabia. Special shoutout sa family ko dyan sa Tumawini, lalo na si Mama na palaging nakikinig sa'yo kuya.
Mama Thesis de los Santos, happy birthday po. Julia de los Santos ng Jeddah, Saudi Arabia. Yun pala. Lilibet Balinsat Sabado, shout Kuya Bono sa asawa ko na si Jojo at Balinsat and Sabado families ng Minagbag, Quezon, Isabela. Phrase Q Bonilla, pakibilisan niyo Kuya Bono, naboboard na ako dito kakaantay. Ito na. Rumbawa, Bonuen, Jackie, shout out to you. Alpha Gayap, shout out to you. Ganun din Maylin Kuntapay Zinampan, Maricel Tamayo Vicera, ganun din kay 14. Anwar Paila Ligayo, shout out to you. Annalyn Jaudian Pagaran. Hi Kuya Bono, pa shout out sa banger here in Saudi Arabia. Solid listener po Kuya Bono. Salamat. Honey Gems, a banger here in Hong Kong palagi. Salamat po and God bless you too. Dang Balubar. Kape na tayo, papakinggan later. Wala pa nga. Ay, oo. Yan, sana nagandahan mo. Cheryl Kusipag Bangayan Pasinos, can't wait for the next po. Excited na, God bless you too. Panghuli, Moises de la Cruz, pasyado Kuya Ken, Ma'am Ella Reyes Corcuera, nagapukin Moises de la Cruz. Ayun, nabasa natin lahat ng comments dun sa Facebook. 14 minutes. At muli, sa'yo kahugot na Maria or Iram, tama ba? Thank you so much. God bless you and your family. At Muslim nga pala kayo, ano? Shukran. And take care always. At sa inyong lahat din mga kaabang, kahugot, kakwento, stay healthy, stay safe, and God bless us all.